It's Yakiniku time! ABC Mart dito. And mas maraming kainan doon. Uy, ang cute! Parang laundry shop dito. Tapos may Lawson din dyan. Make sure na accessible pa rin sa transportation. Like yung hotel natin. Wonder. O, diba? Ang aesthetic niya. So, good deal na to kapag naghahanap kayo ng pasalubong. Look at this. Bago lang to. So, DJI Osmo Pocket 4. Ayan o, Casio. Uy, ganda nito. So, sabi ni Kuya, mainit daw sa loob. Kaya, butasan nyo muna. Plano ko kasing maghanap ng mga second-hand na gadgets. So, marami kayong mga mabibili dito. Pag shopping ang hanap nyo is dito kayo pumunta. Good morning mga ka-wonder from Osaka, Japan! So, andito tayo sa lobby ng hotel natin. Yung first vlog mga ka-wonder kung saan tayo nagstay dito. Panoodin nyo po. Kasi andito tayo sa lobby. Tingnan nyo, ang ganda ng lobby ng hotel natin dito sa Japan. Di ba? Parang artsy-artsy siya. Tapos, hindi siya sobrang malapit doon sa may Dotonbori area kasi mga, 1 kilometer away. Pero kaya naman lakarin. Pero kung hindi naman is meron namang katabing train station mismo or MRT station, mga 20 meters away lang. Kaya sobrang convenient. Tapos, review ko, masarap naman yung tulog and also, malinis yung kwarto natin. Yun yung isa sa pinaka-check dito. And nag-i-start sa 4,000 pesos ko na-book yung room natin. Good for 2 persons na yon. Tapos na-book natin sa Agoda. And kapag i-book nyo po ito sa Agoda, mas makakatipid po kayo kapag ginamitan nyo po ng hotel coupon that is Wonder J Agoda, all capital letters. So, para ma-redeem, punta lang po kayo sa Agoda app and pindutin ang deals. Tapos enter the coupon Wonder J Agoda, all capital letters for up to 10% discount. Pag sa activities naman, it's Agoda Wonder J, all capital letters. Tapos kapag sa Klook naman, any hotels, activities, or eSIM airport transfer na i-book nyo po sa Klook, meron po tayong Klook promo code that is Wonder J Klook. So anyway, i-shoutout lang po natin yung mga nag-comment last time dun sa video natin sa Hong Kong kasi nagtanong ako kung saan yung ba napapanood to or kung taga saan po kayo at anong oras. So number 1 kay Dwight Kenji. Ayan, hi Wonder J. Right now, it's 6:27 p.m. here in Dubai. Wow, aabot na ng Dubai yung videos natin. So, all the best po and new subscriber here. So, pinanood niya ng April 21, 2026. So, shout out po sa inyo, Dwight Kenji 2472. Tapos, shout out din natin kay Divina Grace Padas. Hello ka-wonder from Davao del Norte. Vacation kami, Hong Kong last November 2025. Ang sarap ng weather nun, malamig na. Watching your vlog kasi na-miss namin ang Hong Kong. And it's time for you to go back in Hong Kong. Tapos, shoutout din kay, anong pangalan niya? STFX Edits. Watching from the Philippines, the land of Crocs. Ano ba yan? So, shoutout po sa inyo mga ka-wonder. Pag gusto niyo ma-shoutout sa next video mga ka-wonder, i-comment down below lang kung taga saan po kayo and anong oras po dyan sa inyo habang pinapanood nyo to para ma-shoutout ko po kayo sa mga susunod na vlog. So, salamat po sa inyong support. Anyway, for today's vlog mga ka-wonder is a chill itinerary dito sa may Osaka, Japan. Siguro more on lakaran, shopping, and food trip tayo for this vlog. So, kung trip mo yung vlog na yan, so tara na, let's go! Ito yung facade ng hotel natin. Ayan, dyan tayo galing. Tapos dito, meron ditong coffee shop. Tapos may kainan na tabi. Tapos ito yung sinasabi ko ka-wonder. Merong laundry shop dito. Tapos may Lawson din dyan. And yan na mismo yung MRT station. So, ang pinaka-tip ko kapag naghahanap kayo ng hotel dito sa Osaka or sa Japan is make sure na malapit kayo sa MRT station para mas madali kayong lipat-lipat transfer around dito sa may Osaka or dito sa mismong Japan. So, yan yung pinaka-tip ko sa inyo. Kasi minsan, kapag doon naman kayo mag-book mismo doon sa pinaka-center, like kamari dito sa may Osaka, usually nag-i-stay yung mga tao dito is sa may Namba area talaga. Actually, part pa rin to ng Namba. Pero kung gusto nyo doon sa may Dotonbori area, yung mga prices ng mga hotels nila is mas mahal. Like parang mas nadodoble, ganyan. Lalo na
kapag mas malapit na kayong magbo-book. So tip ko sa inyo is, pwede kayong medyo lumayo ng konti, yung medyo mag-walk kayo or may medyo parang siguro mga 1 kilometer away dun sa center, pero make sure na accessible pa rin sa transportation. Like yung hotel natin, yan na mismo yung MRT. So tara, punta na tayo ng siguro Dotonbori area kasi time check ka wonder, it's 12 noon na dito. So ganda yung labas ko kasi napagod ako kahapon. Naka 20,000 steps tayo. Actually mga 23,000 steps. Kaya talagang ang haba nung naging araw natin kahapon. Kaya ngayon, medyo nilatean ko ng gising. And weather today, it's April 22, 2026, and upon checking sa weather app, nasa around 17 degrees. Ang feels niya is parang tanghali din sa Baguio na medyo mainit din, pero kapag humangin, malamig. So tara na pala, let's go! Wonder, it's time for lunch. So mga 10 minutes away lang to dun sa may hotel natin. Tapos parang yakiniku siya. So nakikrave tayo ng ihaw-ihaw, kaya kain na muna tayo. Ito yung menu nila. So, ito yung in-order ko. Nasa 1,280. May meat na, tapos may mga side dish, may rice na rin, tsaka miso soup. So, meron sila dito mga recommended. Ito, nasa 2,080. Mix yata to na meat. May pork, beef, and hindi ko alam kung anong meat yung iba. Ayan. So, ito is lunch time siya from 11:30 to 2 p.m. So, iba pa siya kapag gabi na. Pero ito yung kanilang ibang menu. Naka-Japanese siya. Buti na lang yung kanilang server or parang ano na dito nag-assist is nag-i-English. So, naka-order tayo. Ito yung itsura ng kanilang restaurant. Later papakita ko sa labas kung ano yung pangalan mismo at yung ititrade mismo. And here's our food. So, meron tayong meat, tapos mga side dish, tapos merong rice, and may miso soup din. Tapos may ihawan dito ka-wonder. So, tayo ang mag-iihaw ng sarili natin. Yan ka-wonder, dumating na yung food natin. So, ngayon nag-iihaw na tayo. It's yakiniku time! So, yung set meal natin is meron ng meat, meron na ding miso soup, and meron na ding rice and mga side dish. So, medyo mabilis lang tong maluluto. 'Di ba? Known ang Japan sa kanilang mga premium meat. Kaya super excited ako. Ito yung nilook forward ko. Mag yakiniku, ihaw, ganyan. So, kain na tayo, ka-wonder. Ka-wonder, taste test na tayo ng meat. Here's our meat. Medyo ano lang siya, medium well. Wow, marunong magluto ng medium well. Grabe, ang dambot. Ang sarap. Medyo may flavor na siya, ha. Sabi rice. Ayun siya. Ang sarap. Grabe. Grabe. Ang premium talaga ng mga meat nila dito sa may Japan. Tapos on the side, may kimchi tayo. Sarap ng kimchi din. Tapos meron din tayong ito, toge. Grabe, thank you Lord sa food. Ang sarap. Uy, grabe. Ang sarap ng food nila, ka-wonder. So, ito yung itsura nung kinainan natin. Ano ang pangalan nito? Walang pangalan. Ito na lang ipinyo. Koi Shinbo Seafood Restaurant. Pero ito yung kinainan natin. And ito yung kinain natin, 1,280. Sarap niyan. Tapos ito yung landmark. Doon yung hotel natin. Tapos tumawid tayo dyan. Tapos tumawid lang tayo dito. And ito na yun. Sarap, sarap. Ka-wonder, andito na tayo sa may Namba Station dahil pupunta tayo sa may Shinsaibashi area. Meron tayong titignan doon na bilihan ng mga shops na mga gadget na second hand. So, dito sa may station, ayan, dito kasi yung babaan din, ka-wonder, kapag galing kayo ng airport and rapid train kayo, station din yan, main station nila. So, bago dito is parang may mga upuan. Dati nung first time natin dito is wala yan, yung mga upuan na yan. Ayun o, Nankai Namba Station. And hindi na tayo nag-took nung MRT, mga ka-wonder, ha. Naglakad na lang tayo kasi chill itinerary naman tayo. Gusto ko rin kasing maglakad-lakad para makita ko kung ano yung mga pwedeng gawin pa
and through walking talaga. Number 1, pag maglalakad ka dito sa Japan, libre lang. Number 2, makakapag-exercise ka pa. Number 3, mafi-figure out mo pa yung kung anong magandang puntahan, ganyan. Doon mo talaga madidiscover na, ay, may maganda pa palang area dito, parang ganun. So, kumari, bibili kayo ng mga pasalubong, ganyan. Magugulat ka, ay, may bilihan pala dito ng pasalubong, ganun. Kasi kaysa doon sa sakay ka ng sakay. And number 4 na ba or 5, makakatipid ka pa, di ba? So, yun yung mga benefits ng walking dito sa Japan. And ang maganda kasi ngayon, weather is medyo malamig. Yung hindi siya sobrang mainit, gloomy din yung weather. Kaya okay din maglakad-lakad talaga. So, habang naghihintay ng pedestrian, fit check muna tayo, ka-wonder. Look at this. So, I'm wearing yung pants na nabili natin sa GU. So, white pants siya. It's 500 pesos lang. And this one is okay lang. Tapos, naka-shades tayo from TikTok lang din. So, that's our fit for today. Buti na lang nagsuot ako ng ganito kasi medyo gloomy yung weather ngayon. And may mga nakikita ako nagti-t-shirt. Siguro yung mga mainitin. Pero mostly is nakaano pa sila, sweatshirt, mga windbreaker, ganyan. Yung mga suot nila ngayong April 22, 2026. Ka-wonder, andito na tayo sa Ebisu-bashi. Dito sa may Namba area ng Osaka. So dito yung mga shopping street nila, shopping area, and also food trip area. So, marami kayong mga mabibili dito. Pag shopping ang hanap nyo, is dito kayo pumunta sa area na to, dito sa may Namba. So, ikot ko kayo. Yan, ABC Mart dito. And mas maraming kainan doon. And more shopping area here. So, pumasok tayo dito sa may ABC Mart, ka-wonder. Nagpa-plan akong bumili ng loafers. So, ito yung mga loafers nila. So, ang sikat dito na brand sa mga loafers na katulad nito, ayan. Try nyo tong Haruta. Ito, yung Haruta. Nasa 7.3 yung ganito itsura. Tapos, meron din naman mga mas mura, ka-wonder. Ito, nasa 6.3. Tapos, ito mas mura, 4.9 lang. Ayan, ito itsura niya. So, ano kasi ako, tag ito, groomsmen sa next month. So, naghanap ako ng black shoes. Or, pwede natin pa-morma din. Ganda rin ito. Or brown. Ano sa tingin nyo? Ano mas okay? Brown? Or kulay black? Ito pala, mas maganda yung kulay niya. Tapos, marami pa dito. Mga black shoes, comfy shoes, ganyan. Tapos, dito rin sa ABC Mart, ayan, may Converse. Meron din Crocs, may New Balance, tapos may Adidas din. Ayan, ito. Ang ganda nito, bagong design. Nasa 14,000. Tapos, tax-free pa yan kasi more than 5,500. Ay, ang ganda nito, ka-wonder. Kay Makul. Parang bagong design to ng Adidas. Ayan o, Ortholite. Actually, ganito rin Ortholite din yung isang sapatos ko. Maganda siyang panlakad. Pero parang pang-basketball. Medyo bulky lang. So, testing natin to. Bagay siya sa outfit ko ngayon. Ay, baliktad pala. Oh, wow. Look at this. Diba? Ang ganda. Tignan natin sa salamin. Ito siya, ka-wonder. O, diba? Ang aesthetic niya. Tapos pwede mo pa siyang pang event. Ganyan siya. Ganda. Ito nga ay perfect size na rin sa akin. Bilhin ko na ba to? Ganda. Ito yung normal shoes ko. Rubber shoes yan. Tapos ito. Mura lang. Nasa 4,900 yen to. Less pa. Ay, hindi siya maliless ng 10%. Kasi nga 5,500 yung minimum nila. Pero tingin pa ako ng iba. So, mamaya ko na lang siguro bibiliin, ka-wonder, para wala tayong bit. Pero parang vibe ko siya. So, ngayon naman nandito tayo sa isang souvenir shop. Pakita ko yung mga binibenta nila. Uy, ang cute! Long. Para saan siya sinasabit sa bag? Super haba naman. So, this is 990 yen. Try natin pasok sa loob. Ayun, no? Cute! Osaka na mga socks. Ang cute, mga pambata. Oh,
dito. Ay, ang cute. Mga cute stuff yung mga nandito sa area na to. This is 366 yen. So, kung anong date kayo. Ayan, 3, 5, 6, 7, 8. Kung kailan kayo pinanganak siguro. Ang cute ng mga benta nila. Ah, ito food naman. So, totoong food to. Totoong food ba to? O, parang totoo nga. Tapos ito yung para sa expo, no? Sa may Osaka. Ayan, more food na binibenta dito. So, dito pwede kayong bumili pa ng mga pasalubong, mga ka-wonder. Ayan, mga ref magnet. Uy, ang cute. Gumagalaw na squid. So, alam nyo ba, yung takoyaki is galing sa may Osaka. So, make sure na kain kayo ng takoyaki dito sa may Osaka. So, this is 550 yen. Medyo mahal siya, pero parang quality naman. Ito ang cute, oh. Mga ref magnet. Magkano to? 550 yen din. Pero ang ganda. Hindi ako nakabili ng ref magnet last time na tayo, Osaka. Kaya baka pibili tayo sa ibang araw. Ito mga more food. Ito takoyaki. Ay, ang cute. Mga squid. 1,100 yen. Cute. Tapos ito mga keychain. Ang cute. Mga ito yung sinasabi ko, parang expo to eh. Nasa Osaka din siya. Try natin pag marami pa tayong time, is puntahan natin. Ayan o, yung Expo 2025 last year. Ito pa iba nilang benta. Diba? Super busy. Tapos dito sa harapan niya, ka-wonder, may binibentang mga maleta. So kapag naghahanap kayo ng maleta, check natin kung magkano. Ito, yung mga binibenta. Yung large, nasa 4,900. Mura na yan. Pero di-zipper kasi siya. Yung medium, nasa 2,900 yen. Yan yung mga available colors. Meron din yung small. Ba't mas mahal to? 4,900 siya. Kasi hindi siya di-zipper. Parang, tsaka yung material na ginamit, kaya mas mahal. So, depende rin sa material. So, itong mga to, large na sila. Para magka-ID lang kayo. Kung kamari, napa-shopping kayo, pwede kayong bumili ng mga maleta. So, ito naman ka-wonder, Onitsuka. Grabe, may pila. Blockbuster. Tapos dito, ito yung mga food na pwede nyong itry dito. Mga tanghulo. Ayan, nasa 600 yen. Super cute. Tapos may Dubai Chewy Chuki din sila. Chewy Chuki. 800 yen. Mga desserts. Super cute, no? Ayan, ka-wonder, andito tayo sa may drugstore Cosmos, dito sa may Shinsaibashi area. Tignan nyo to, good deal na to kapag naghahanap kayo ng pasalubong. May 10% na tax-free, tapos may 9% pa kapag 10,000 to 30,000 yen yung mabibili nyo. Tapos more discount pa kapag mas marami kayong bibilihin. So, ganyan yung mga benta nila. Ito mga perfecto na pinapasalubong sa Pilipinas, galing Japan. Mga KitKat, mga pagkain nila, si Doraemon. Tapos ito, ayan, lagi din itong pinapasalubong. Yan, chocolate na yan. 248 yen. Tapos ito, yung mga yan, mga, I think parang sa lips yan. Tapos ito, facial wash. Ito, vitamin C. Ayan, ang dami yung mga pwedeng bilhin dito. So, sa ibang araw na lang tayo bibili ng pasalubong at siguro gagawin ko na lang ng separate vlog. Wonder, andito tayo sa may big camera. Dito lang din siya dito lang din sa may Shinsaibashi Namba area. So, tingin tayo ng mga pwedeng bilhin dito. Naghahanap ako ng earphones na wired na may Type-C siya. Tapos, power bank din. And also, ka-wonder, nakita ko yung ginagamit kong camera. Bagong release lang ng Osmo Pocket 4. DJI. Look at this. Bago lang to. So, DJI Osmo Pocket 4. Itong gamit natin ngayon is the DJI Osmo Pocket 3. So, meron na siyang ilaw. No? Magkano siya dito? The standard combo and creator combo. Ito yung presyo niya. Kapag standard combo, nasa 72,000. Tapos, kapag Osmo Pocket 4 creator combo, nasa 90,000. So, ang maganda kasi sa creator combo, meron na siyang kasamang mga mic compared mo dito. Kaya mas okay talaga ito yung bilhin nyo. In fairness, pero so far naman, maganda pa yung quality ng Osmo Pocket 3 natin, which is ito. Ayan ito. Actually, hindi siya nagkakalayo yung presyo nyo. Ito yung 3, ito yung 4. So, okay pa naman ako. Okay pa ako sa 3. Dito sa big camera, may mga watch din sila.
Ayan o, Casio. Ay, ang ganda nito ah. Nasa 2,764. Yan ba yung mga ibang designs? Ang ganda din, Casio. Nasa 3,591 yan. Tapos dito, more designs. Ito mura lang oh, 1,400 yen lang. Yung ganyang design. Sobrang classic yan ng Casio. And ito naman yung mga power bank nila. Ayan, Anker oh. Type, ano ba to? Type C. Nasa 7,264. Yung nabili kong Anker, 10,000 mAh. Super sale siya nung nabili ko sa may tawag ito? Sa may Tokyo nung last time. Ganda. Yung gusto kong bilhan si Mama. Ka-wonder, so dito pa rin tayo sa Shinsai Bashi. May nakita ko dito, green bar na inuman siya. Maganda yung place nila eh, dito siya. Yan, dyan papasok. And mura lang din yung kanilang mga drinks. So, order tayo ng matcha latte, 500 yen. And dito siya o-order. So, here's our matcha latte ice. Nasa 500 yen. And dito yung spot. Oh, di ba? Nasa ano lang siya talaga. Parang isang hallway lang. Tapos yan na yung busy street ng Shinsai Bashi. Kaya may mga nag-ano pa dyan, oh, shopping. So, work muna tayo, Ka-wonder. Kaya rin ako naghanap ng coffee shop. Hi, Ka-wonder. In fairness, masarap yung matcha nila. Nasa may creamy side lang siya. Creamy or yung parang milky. Parang mas trip ko nga lang sa matcha is yung mapapait. Yung Excelsior Cafe, na kung napanood nyo yung first vlog natin, dito lang din yung sa Shinsai Bashi. Nagustuhan ko yung matcha nila kasi medyo nasa mapait na side. Pero ito masarap naman siya. So, anyway, nag-start na akong mag-work. So, meron tayong tinatrabaho ngayon na isang brand deal. Wow! Imagine mo, Ka-wonder. Umulit yung isang brand. So, nakakatuwa lang na na may mga nagtitiwala na brand sa atin. Parang dati, syempre, lahat ng gastos natin, Ka-wonder, is galing talaga sa own pocket natin, ganyan. Buti na lang kamo, nag-take risk talaga ako. May mga ipon naman ako, pero hindi siya ganoon kalaki. Pero nag-take risk lang talaga ako dun sa ipon natin. Tapos parang, dun ako nag-start na parang maging budget traveler talaga kasi imagine mo yung sinasahod ko dati, bigyan ko kayo idea, as an engineer sa Philippines, siguro mga 15,000, mga ganyan. So, sa mga engineer dyan, alam ko, napagdaanan ko kung magkano yung sinasahod. Parang way back 2000, 2017, mga ganun. Hindi ko lang sure ngayon. Sana naman tumaas na, no? Kasi sa Philippines talaga kapag yung mga sahod, lalo na kahit na professional kayo, akala nyo parang sobrang laki. Hindi po na ako doon, reality check ako nung nag-work na ako. Akala ko dati pag pumasa na ako, pag nagka-lisensya na ako, tapos nag-work, syempre mag-apply ka, ganun. Akala mo, high hopes ka na yayaman ka na, literal na parang ang dami mo ng pera, makakapundar ka na ng bahay, kotse, or anything na mabibili mo, makakapag-travel ka na anywhere. Grabe, na-slap face talaga ako doon nung nakita ko na yung job offer parang nasa ganung price range, parang 15 to 20,000 per month. Pero malaki na rin yun, mga ka-wonder, as a single naman. Pero yun nga, in reality, sa buhay na meron tayo sa Philippines, yung cost of living din kasi pamahal ng pamahal, lalo na sa Manila. Pag lumabas ka, bawat labas mo gastos, ganyan. Siyempre, buti nilang kamo, hindi ako nagbabayad ng bahay noon kasi nakatira ako dun sa kuya ko. Kaya nakasurvive din naman tayo. Tapos medyo matipid talaga ako in terms of food. Ayun, nakasave na rin tayo sa accommodation. Kaya talagang may konting savings. Tapos ayun, dun nag-start talaga na nag-book ako ng seat sale, ayan, parang doon ako na-curious. Tapos yun, hanggang sa nag-travel na tayo, hanggang sa nung mga umpisa, talagang super budget ko. Lagi akong makain 7-Eleven, ang dami kong mga ways para ginagawa para mas makatipid sa travel, ganyan. Lalo na pag solo travel, kasi syempre yung mga pagkain, hindi mo makakain yung parang makaka-order ka ng maramihan, ganun.
Tapos yung hotel, wala kang ka-share. So, mostly magastos din talaga pag solo travel compared mo pag may kasama. So, ang point ko dito mga ka-wonder, yung mga pinagdaanan ko dati is, alam mo yun, nagbubunga na ngayon. So, parang sobrang grateful ako na yung dating pinaghihirapan ko, ganun, parang yung mga struggles ko sa buhay, ganyan, ah, is ngayon, medyo nai-enjoy ko na. So, sobrang ano, sinishare ko din yung, syempre, sad reality nung buhay or yung tinatahak ko ngayon na path. Syempre, hindi siya for everyone na ah, parang yung ano kasi trabaho ko ngayon, freelance. So, hindi talaga siya medyo risky siya, walang security. Kasi hindi naman talaga forever na meron kaming may nanonood sa amin, may nagla-like, ganyan, or may mga brands na pupunta. Pero yun nga, sa ngayon, share ko sa inyo ka-wonder, sobrang grateful ko kasi ang daming opportunities na akong pumapasok. Na-invite na tayo ng tourism, tapos may mga brands na nagre-reach out sa atin. So, sobrang grateful talaga ako. Kaya every time na may pinuput up akong mga content, talagang ginagalingan ko, talagang ine-effortan ko. Kasi alam ko, ako din yung magbe-benefit in the long run. So, ang point ko mga ka-wonder is, kapag nagda-doubt ka pa sa sarili mo, kung ang dami mong reklamo sa buhay. Yes, lahat tayo may pinagdadaanan. Pero yun nga, ang point ko dito is, kung may worry ka man ngayon, na feeling mo parang what if ganyan, na parang what if hindi mag-work out, what if i-push ko to tapos hindi mag-work out, kahit anong linya yan, kahit sa work, kahit sa anong decision na gagawin mo, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Yun yung pinaka may share ko sa inyo. Ako, hindi ko rin talaga malalaman na may buhay pala. I mean, mabubuhay pala ako ng ganito. Parang magpo 4 years na akong nag-travel content creator. Pero gusto ko pa rin yung ginagawa ko. Hindi ko malalaman kung hindi ako nag-start. Hindi ako naglakas loob na mag-resign. Gawin yung mga gusto ko talagang ginagawa. Pero hindi ko sinasabi ka wonder na same path yung tahakin nyo. Kasi sa buhay natin, iba-iba talaga tayo. Iba-iba talaga tayo ng tinatahak. Yung mag-work sa akin, pwedeng hindi mag-work sa'yo. So, yung mag-work sa'yo, pwedeng hindi mag-work sa akin. Pero ang pinaka maibibigay kong tip sa inyo, sa buhay natin, talagang sumubok ka lang eh. Tapos dun mo malalaman, ay, ito pala yung para sa akin. Ay, ito pala yung mag-work sa akin. Hindi siya basta-basta ibibigay ni Lord na click na ganun. Kailangan mo rin siyang i-discover sa sarili mo. So, ang pinaka magandang gawin is try. 'Di ba? Naalala ko nga yung shinare nung isa sa nakasama natin sa tourism from Korea na content creator din na parang super overwhelmed din siya. Si Ella or Mariela yung name niya. First time ko siyang ma-meet. Tapos parang nagkaroon kami ng medyo open forum ganun. Tapos yun parang parang wish niya. Parang ang wish niya is sana yung magkaroon na siya ng good decision sa buhay and malaman na niya yung path na gusto niya. Tapos, kasi parang ang dami na daw niyang sinusubukan sa buhay. Tapos, hindi niya alam kung mag-work ba yun. Parang ata siya voice over, tapos nagko-corporate life, tapos ang dami niya pang ginagawa pang on the side like may business. So, parang sobrang overwhelmed daw siya kung ano talaga yung gusto niya sa buhay. Pero ang wish niya is parang sana mahanap niya na yung path. Tapos yung isang kasama naman namin, si Nika, parang sabi niya, alam mo, Ella, napagdaanan ko na rin yung ganyan. Parang talagang pinagja-juggle ko lahat, ganyan. Alam mo yung matitip ko sa'yo, parang ganun, shinare niya na, oh, sige, gawin mo lang, ganun, try and try. And then, ipagpasa Diyos mo. Let the Lord be your parang guide kung anong pwedeng mangyari sa'yo, ganyan. Kasi nung simula daw na sa Diyos niya talaga,
doon daw dumating ang daming opportunities, tapos nakakapag-travel na siya, ganyan. Tas parang yung mga gusto niya sa buhay nag-a-align, gano'n. Parang tama naman, sabi ko na-realize ko din sa buhay ko, ang dami ko rin gustong gawin. Ang dami kong mga ano, yung parang gustong puntahan, ganyan. Na-realize ko, grabe, ang layo ko na pala. So, alam mo yun, ang layo na nung narating ko. Minsan kasi naiisip ko parang, ay grabe, parang gano'n, na pagod na ako, gano'n. Naisip ko, nakakalimutan ko minsan maging grateful. So, yun din yung isa sa naging problem ko. Ayun, kaya sobrang thankful din ako sa trip na yun kasi nagkaroon kami ng medyo parang open forum na kung ano yung mga pinagdadaanan nila. So, ang gusto ko dun kasi parang same kami ng passion, same kami ng pinagdadaanan, same kami ng ginagawa. So, parang meron kami alignment ng mga pag-iisip, ginagawa, ganun nga. So, parang thankful talaga ako na naparealize sa akin na dapat maging grateful ako kung anong meron ako. Kasi hindi lahat ng tao is nakaka-experience o na-experience ko. Siguro yun din yung pinanghuhugutan ko, mga ka-wonder, kung bakit din ako nagpapatuloy sa ginagawa ko. Kasi ayun nga, dati parang pinapangarap ko lang to, tapos ngayon ang nangyayari na. So, alam mo yun, sana ma-inspire ka din, mga ka-wonder, na gawin at sundin kung ano yung passion mo. Tapos, huwag kang matatakot sumubok. And pag binigay na sa'yo, gawin mo talaga wholeheartedly. And then, yung result, wag mo nang ano yun, isipin. Kasi kung nakafocus ka sa result, wala talaga. Mararattle ka, mapipressure ka, mababurnout ka, madidepress ka. Compared mo kapag ini-enjoy mo lang yung ginagawa mo. So, sana meron ka natutunan dito, ka-wonder, sa sharing ko. Ayan, medyo nakakasenti lang din kasi yung lugar, medyo tahimik, ayan. Pero dun sa area na yun, is maingay. Pero, ayun, at least may na-share ko sa inyo. Siguro tumatanda na rin ako, kaya marami na rin akong mga realization sa buhay. And ito rin yung mga natututunan ko sa pagta-travel. So, maraming salamat siguro dahil na-experience ko yung pagta-travel and ang dami ko rin natututunan sa totoong buhay. So, yun. Tuloy ko na yung work ko, mga ka-wonder, and update ko kayo later. Hi, ka-wonder! So, update lang. Hanggang 4:30 lang yung napagtambayan kong coffee shop, kaya umalis na ako. Anyway, andito tayo sa may Namba area pa rin. So, andito ako sa may Jan para Osaka, Namba. So, from dun sa coffee shop kanina is naglakad tayo ng mga around 10 minutes din. So, ayan. Ito yung itsura ng shop. Plano ko kasing maghanap ng mga second hand na gadgets. So, ito yung na-search ko sa TikTok. So, meron silang mga Apple, may Oppo din, may mga Asus, at iba't iba pang mga brands. So, tara, pasok tayo. Uy, ito yung ginagamit sa MagSafe. Ano to, charger? Oo nga, charger. USB-C. Nasa 980 yen. Tapos meron din mga Type-C na charger, USB type. Naghanap ito may earphones, so nasa 680 yen. So, mura na yan. Type-C. Naghanap ako for edit sana. Kasi nalulubat ka agad yung yung AirPods ko. Okay lang sana pang pang music, pero kung pang edit ko, gusto ko yung wired sana for laptop. So ito, may mga power banks din sila dito. Nasa 1,680 yen yung 10,000 mAh nila. Mas mura, pero hindi ko lang sure kung yung brand is okay. Yung na-check natin kanina sa Big C is Anker yun. Yun talaga, recommended ko yung brand na yun. Mas mahal pero recommended. Hindi ko lang sure ito. Pero check pa tayo ng mga ibang second hand nila dito. Ito may mga second hand iPhone mini 13 meron din. So kunwari ito, iPhone 13 mini nasa 37,980 yen. Okay. So, nandyan din yung mga issues niya, battery degraded, mga ganyan. Meron din iba't ibang iPhone dito.
iPhone 13 mini. Ano pang meron dito? Ito. iPhone 16, no? Actually, second hand nga yung iba dito. 141,980 yen. May iPhone 12 Pro din, mga ka-wonder. Ito, nasa 48,980. Oh, mura na rin yan. Ang issues niya, battery degraded. So, usually ganun yung nag-issue niya. So, tingnan-tingnan nyo muna kung bibili talaga kayo. Double check nyo talaga. Pero, alam nyo, yung ate ko, bumili siya nung dito pa siya nag-work sa Japan ng iPhone 14. So, mga ganito lang din. Yung mga, tawag dito, mga second hand. Hanggang ngayon, nagagamit pa rin naman niya. So, siguro, tsambahan lang din. And siguro, double check nyo talaga kung okay yung unit. Kung marunong kayo mag-check yan, okay din bumili kasi super mura niya. Mas makakatipid talaga kayo kung mga second hand talaga yung hinahanap nyo. Tapos maka-steal kayo nung okay pa yung battery, ganyan. Tapos wala pang sira camera, mga ganyan. So, pwede kayo pumunta dito. Ito, iPhone 14 naman, mga ka-wonder. Bigyan ko kayo idea ng presyo. So, yung Pro nasa 75,980 yen. Lalagay ko na lang dyan yung conversion. So, meron pa mas mura, 59. Tapos, ito, 15. Nasa 140,980 yen. Pro Max. iPhone 15 Pro Max. Yung iPhone 16 Pro Max, ito, 169,980 yen. Oh, meron na rin iPhone 17, no? Nasa 225,000 yen. Tapos, meron din silang mga Samsung dito kung ayaw nyo naman ng dito ang mga Android. Tapos may mga smartwatch din sila, Apple Watch. Ito, bigyan ko kayo idea. Apple Watch Ultra 3 nasa 109,980 pesos. And ito, may mga console, yan, Nintendo. Ayan, baka interested kayo. Hi, Ka-Wonder! It's time for takoyaki! So, andito pa rin tayo sa may Nankai area. So, galing tayo dun sa may, kanina, gadget shop. Tapos, takoyaki. So, alam nyo ba, yung takoyaki is from Osaka talaga. So, best seller or best na i-try nyo is yung takoyaki dito sa may Osaka. So, dito tayo kumakain kay Kuya. Say hi, Kuya! Say hi! Hi! Xin Chao from daw siya, Vietnam. So, yan, Xin Chao, Danang siya. So, di ba galing na tayo doon? Favorite niya rin ba ang Danang? Yeah, many Filipinos love Danang because of the beach. That's right. And the Bana Hills, yeah. Bana Hills is almost Yeah, actually, Vietnam is, seafood. yeah, seafood. Vietnam is booming. Actually, that I like seafood in Vietnam already. Oh, yeah. Yan. So, 6 pieces, mga ka-wonder. This is their best seller. Sauce and mayonnaise, 550 yen. Yeah. Yan, test tayo. So, sabi ni Kuya, mainit daw sa loob, kaya butasan nyo muna. Yun yung tip dito Kasi di ba nakakain tayo sa may Tokyo. Ayan, meron daw octopus inside. Nung kinain natin, sumabog talaga siya. So, talagang palamigin nyo muna ng konti. Tapos, i-blow nyo. May bonito flakes din siya sa ibabaw. Look at this. Let's taste this. Yeah. Oh, meron nga siyang octopus inside. Tapos, cheesy. Sarap. Gusto ko daw kasi lasang-lasa mo yung cheese niya tsaka yung octopus niya. Kaya masarap siya. So, pag mag-food trip kayo dito is siguro good for sharing na lang yung kunin nyo. Kumari, 2, 3, ito, 6 pieces na, share na kayo. Yun yung maganda kapag group kayo versus yung solo travel. Kasi, pag solo kayo, maubos na to, wala na kayong makakain na iba, di ba? So, try nyo ang takoyaki dito sa Osaka, Japan. Ito yung menu nila. Screenshot nyo na lang para magka-idea kayo, Ka-Wonder. So, ubusin na muna natin to. Napansin ko, Ka-Wonder, dito sa area na to, katabi lang to nung sa may sa may Namba area, yung mga Ebisu, ganyan, Shinsaibashi. Doon yung Osaka na ano ba pangalan nito? Station. Tapos pasukin nyo lang to. Doon tayo kumain ng
takoyaki. Tapos napansin ko, yung mga pagkain parang mura. Tignan nyo to, oh. Nasa 280 yen, 500 yen, 550 yen. Yung ganito nga nila, oh. Meron na kayong pork, meron pa kayong parang pansit canton, nasa 500 yen. So, andito yung side na parang medyo budget-friendly na kainan dito sa may Osaka, Japan. So, hanapin nyo to, yan, harap lang nito. So, napansin ko mas mura talaga sa area na to, ha. Tingnan pa natin yung ibang benta dito, baka mas mura talaga. So, alam nyo na, may next time na balik nyo dito. Dito nga, check ko nga to. Ito medyo restaurant na to, kaya alam ko mahal na to. Ayan, nagre-range siya sa 880, 1880, meron din 780. Ito medyo mahal kasi nga, restaurant talaga, na parang medyo social. Ito, may mga pasalubong pa dito, bentahan ng pasalubong. Yeah, thank you. Ayan, may mga bibigay ng flyers. Buy over 100,000 yen, 20% off. Uy, ang laki pasalubong area. Pero sa mga ibang araw na tayo maghahanap ng mga ganyan, i-feature ko yung mga pwede nyong bilihan ng mga pasalubong. Pero ang gaganda ng pasalubong dito. O, tingnan nyo rin to mga ka-wonder. Yung mga ganito nila nasa 220 yen. Actually, pasok na siya sa budget, ha. Ito, 580 yen. Dito sa area na to, medyo mas mura talaga. So, ganyan yung mga lokal din yung kumakain. Yan, ka-wonder, oh. Nag-check tayo ng Casio na G-Shock. So, parang nagugustuhan ko to. This is 22,770. Tapos pag tax-free, 20,700. Tapos kapag credit card yung gamit nyo, may 5% off pa. So, parang 15% off siya. Bagay ba? Pang daily lang sana natin, no? Ganda. Yan na. Wonder, bibili na natin. Pero yung ibang design yung napili ko, yung medyo mas may parang metal siya sa ibabaw. So, ina-adjust na ni Kuya. Tapos, may 1-year warranty. So, gusto ko kasi naghanap ako ng pang daily ko. Kasi lagi ko nang ginagamit is ito. So, sa lahat ng travel ko, ito lagi. So, gusto ko parang kapag may adventure tayo, is meron tayong ibang watch na gagamitin. Tapos, super lightweight and tested naman ang G-Shock na parang pang-adventure talaga siya. So, ito na itsura niya, Wonder. Philippine time. Ayan, naka-Philippine time na siya. So, nasa 24,000 yata to, yen. So, around 8,000 pesos. Tapos, pwede pa siyang i-connect sa Bluetooth. Ka-wonder, so mababasa niyo dito yung messages, ganyan. Connect niyo siya sa Bluetooth ng cellphone niyo. Ang galing. Yay! Thank you, Lord. Ka-wonder, so nasa cashier na tayo. May tip pala ako kapag dito kayo sa Big Camera. So, meron sila. Punta kayo sa website na to. Tapos, 10% tax-free. Tapos, may 7% na tax na free pa kayo. So, parang 17% yung masisave nyo. Sayang din. Wonder, it's dinner time. So, dito tayo kakain. Yan yung restaurant niya. Medyo, hindi ko alam kung anong pangalan. And, ito yung itsura niya. Mga fish naman tayo ngayon, naka-set meal. Ang range nila is nasa 650 to 1,000 plus yen. So, pwede na, kasi nagkikrave din ako ng isda. Kain na tayo mga ka-wonder. Meron tayong thick salmon, miso soup, tapos ano to? Ay, ito yung sa may diba? Tempura. Tapos yan yung drink natin, water lang yan. Tapos meron tayong rice. So this is 1,200 yen. Kasi nga, thick slab yung pinili ko. Pero yung medyo may mas mura pang version ng salmon, nasa 800 or 900 yen. So, eat po mga ka-wonder.